Nanawagan ang Masungi G-Reserve Foundation sa gobyerno na dapat protektahan din ang boundary ng mga protected area gaya ng Upper Marikina Basin. Sa gitna yan ng pahayag ng lokal na pamahalaan ng Antipolo na titulado ang mga lupa kung saan may sementeryo at pabahay malapit sa protected area. May unang balita si Maki Pulido. Sa boundary ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape sa Barangay San Juan, Antipolo City, tinapyas ang bahagi ng isang bundok para sa konstruksyon ng pabahay. 1,158 units na resettlement project ito para sa mga i-relocate na taga-ibang syudad. Halos katabi nito ang ilang ektarya ng sementeryo. Giit ng Antipolo City LGU, mga titulado at pribadong lupa ang mga ito at di nasakop ng protected area. Both are titled properties. Meron pong technical description, ma'am, ang protected area po natin, and it's not part of the protected area. Pero sabi ng Masungi Geo-Reserve Foundation, kahit boundary ng isang protected area, dapat prinoprotektahan pa rin. Sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act, maaaring magtakda ng buffer zone kung kinakailangan para may dagdag proteksyon ang mga protected area. Kung pribado ang lupa, angkop dapat ang disenyo sa Protected Area Management Plan. To make sure na talagang ma-define yung protected area at hindi magkaroon ng kahit anong encroachments. Halos 8,000 ektarya na lang sa 26,000 ektarya ng Upper Marikina River Basin ang walang anumang istruktura. Idineklara ng multi-use zone ang 70% ng protected area. Patuloy namin kinukuhanan ng pahayag ang Department of Environment and Natural Resources tungkol sa kinakaharap ng Upper Marikina River Basin pero wala pa silang pahayag. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.